Magandang hapon po mga kababayan. Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldiers Detailed Analysis Observation Assessment. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung blankong BICAM report, no? Tungkol doon sa talagang viral ngayon na sino ang magician or sino ang nag-fill up sa BICAM report. Dito po sa ating screen nakikita natin si former President Rodrigo Roa Duterte. Siya po yung nag-fill up po, sa atin, siwalat nitong issue na to. So, I'm not a Filipino for nothing. Former President Rodrigo Roa Duterte, sinabi nga niya yan. Former President and Commander-in-Chief. Nakikita natin sa itang picture, ay nandyan si PBBM at saka si Speaker. Nakalagay doon, sino ang magician? Ito po yon. At ungab dadalhin sa Supreme Court ang blankong BICAM report, sino ang magician. At dito naman sa isang picture, nakalagay naman dyan, 14 na blank items sa 2025 budget na puna ni Kabataan Representative Raul Manuel de Umano. So, titingnan natin. Ang pamagat po ng ating vlog ngayong araw ay ang dahu. Fill in the blanks. So, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga kababayang OFWs, sa ating mga Filipino Guerrilla Forces, ang mga kabagong bayani. Of course, ang lahat ng ating mga commanders, mamaya na i-greet din natin. Siyempre, si Sir Dado Enrique at saka si Sir Bukay Metran. So, detailed analysis, observation assessment. Ang tanong, daho, fill in the blanks issue. Ito po yung ating pag-uusapan. So, nandyan po ang retiradong mga opisyal noon ng militar at PNP, kasama na yung PMAers at saka PNPA at yung mga UP Vanguard, no? Gumawa sila ng open letter manifesto papunta kay PBBM para sana inadvisean si PBBM ng mga retiradong opisyal ng militar at PNP, na mga PMAers at PNPA na ibalik sa BICAM yung pinasa sa kanya na GAB or General Appropriations Bill. Subalit, hindi po ito binalik ni PBBM. Actually, nagbito lang siya doon, di umano, and then, yun, bingo, pinirmahan niya. So, ito na ngayon ang nangyari. May mga blanco pala yun. Kaya, ang ating pag-usapan is the who, fill in the blanks issue. So, parang nahulog tuloy siya sa mainit na tubig nito. Office of the President, Congress, ano ang legal at ano ang remarks? OP, nandyan yung National Expenditure Program. Diyan po yung tinatawag nilang annual procurement plan and annual plans and budget. Diyan po nakasaad sa NAP. Dito naman sa Congress, ipapadala yan doon ang NEP para sa budget deliberation doon sa plenary. So, ang legal niyan is separate po ang House at saka ang Senate. So, mag-deliberate sila ng separately. At pagdating sa remarks, normally, nagkakaroon po yan ng differing views. Nagkaroon sila ng mga diferensya konti doon sa pagkakaiba sa kanilang mga gustong mangyari sa budget, no? So, in return, ibabalik nila yan sa BICAM. Pupunta yan sa BICAM. Itong BICAM ay compose ito, kinabibilangan ito ng mga kongresista at saka mga senador na members at saka chairman and members ng appropriations, no? So, sa BICAM, nire-reconcile yung anong differences o mga diferensya o pagkakaiba sa gusto ng Senado at ng Kongreso. Ang legal niyan is, pag natapos na yan at naaprubahan na nila, ang tawag dyan is GAB, no? General's Appropriation Bill. So, ganyan po yon. Ang next po is, nagkaroon kasi, ang remarks dyan is nagkaroon ng mga blanco di umano. So, yun na nga. In-expose ito ni Congressman Ungab, at si President Duterte ay sinuportahan nito. Kasama na rin si Representative Manuel na nagsabi na ganun nga, na talagang may blanco siyang nakita. Pero hindi naman talaga sinadya din ng congressman na yon na pumirma dahil parang first time niya rin. So medyo lumalabas na nakita niya. At syempre, si Senator Amy din, siya mismo nagsabi na may mga blanco nga din siyang nakita doon. And that's why hindi siya pumirma. So, ang next nun is, kung titingnan natin, ang Office of the President, meron siyang veto power. At approving authority siya. Siya yung mag-approve ng budget. Na ngayon, di umano ay nabito na yan ni PBBM ng 190 billion or something. And then, inaprubahan niya. So, yun. Ang trabaho ng OP.
Sa Congress naman, sila yung power of the purse. Ibig sabihin, lahat ng budget doon na nilagay, kung blanco yun, dapat blanco rin lang ang pinirmahan ng presidente ni PBBM. Hindi niya pwedeng baguhin. Wala siyang power na baguhin yon. Hindi siya pwedeng mag-amend of anything. Pwede lang siya magbito and then approve. Tapos, ang pwede lang magbago niyan or mag-amend is ang Congress. No? Kasama na yung Senate. So, if ever na may babaguhin doon sa BICAM report, dapat alam din ng lahat ng kongresista at saka mga senador, no? Para ma-appraise sila at talagang suportahan nila ito. So lumalabas ngayon na yung separation of powers, yung veto power at saka approving authority ng Office of the President at saka itong power of the purse nagkaroon ngayon ng question dahil dito sa mga blanco. Dahil alam niyo mga kabayan, pagkatapos po ibito ni PBBM at inapprove niya yung GAB, yung General's Appropriation Bill, ang lumabas niyan is GAA, General's Appropriation Act. Yan na yung batas na budget ng 2025. Na, di ba? National budget. So, dito ngayon nagka-problema dahil na-approve na yan at may mga blanco. Ang tanong, bakit ito filled? So, kasi filled up na lahat eh. Di ba? Sinabi, nung in-interview si BBM sa isang ambush interview na media, sinabi niya, na-filled yan. Kahit tingnan nyo sa DBM. So, tiningnan ng mga tao sa DBM. Sinabi din yan ni Executive Secretary na filled up yan. Ano yan? Nagsabi pa nga siya, criminal yan pagka nagsabi kayo na hindi totoo. So, lumalabas ngayon sino ang criminal dito. Lalabas talaga. So, tama na po kasi kayo, sir. Huwag nyo nang takutin ang iba dyan sa weaponization of law. Huwag nyong ipagmalaki yan dahil hindi po dapat yan. Kasi nakikita na dito na talagang may problema eh. So yan, bakit filled? Dati sa GAB blanco. Bakit dito sa GAA filled up na? Yon. Ang tanong dito, kung ang OP ba ang nag-filled up, anong mangyari? So lumalabas, pag OP ang nag-filled up niyan, unconstitutional yun. Illegal yun. So, talagang krimen yun. Dito naman sa Congress, kung ang bicameral lang ang gumawa noon, illegal insertion yun. Nasabi na ng Korte Suprema na unconstitutional yun. Dapat ang buong Kongreso, both houses of Congress, dapat ang mag-approve niyan. So, dito na ngayon ang problema kasi maraming umaalma na kongresista na hindi sila, na may blanco nga at hindi nila inaprobahan. So, anong legal? So, ang lumalabas, illegal at unconstitutional talaga ang 2025 national budget. Yun ang lumalabas ha. So ano ngayon ang remarks natin? Ay mga kababayan, eto na. Who filled in the blanks? So sino ang nag-fill in the blank? Kasi pareho yan. Pag OP, sa Office of the President, unconstitutional. Pag ang BICAM, illegal insertions, illegal din and unconstitutional. So eto na. Nagtulokan na. Parang ang lumalabas, eto. Si Rep. Manuel, nakitang araw na may blankong alokasyon sa BICAM report. Balit, ang sabi naman ni Senate President, wala umanong nakikitang mali sa proseso ng pagpasa ng 2025 national budget. Oo, normally, kasi pag sinabi mo may mali, Senate President, pag sinabi mo may mali, damay ka. So, normal, bilang isang attorney, alam mo, hindi mo pwedeng implicate ang sarili mo at depensahan mo talaga sarili mo. So, yun sa pananaw mo lang. Wala kaming masabi doon. Kasi, hindi mo, siguro, yun ang nakikita mo. Pero ang lumalabas dito is talagang may problema. Yun So, lumalabas na na-checkmate ito ni FPRRD itong Office of the President at saka yung BICAM. So, ano nito ngayon? Dahil iaakyat nga daw ito sa Supreme Court. Ang ating pong mga Supreme Court, mga kababayan, naniniwala po talaga malaki ang aking faith, ang paniniwala sa kanila na sila ay mga statesmen and women in robe. No? Kaya nga kagalang-galang ating mga Supreme Court members, lahat sila na nandyan, at saka mga korte natin. So sana nga lang, hindi matulad dito sa sinasabi natin kahapon na may MIU, men in uniform, at saka ASCALs in uniform. So alam natin dito sa korte wala tayong ganon. And we are sure na ito yung ating check and balance pa na isa. Dapat kasi dito may check and balance na between the Office of the President and Congress. Office of the President is the executive branch, Congress is the legislative. So nagkaroon ng problema dito ngayon. So sana manatiling independent ang ating third branch of government, which is the judiciary, na sila yung tinatawag nating statesmen and women in robe.
So, sana mga kababayan, yun nga. So, katulad dito na pinangakita natin kahapon, remind ko lang, yung MIU, ang ibig sabihin ay Men in Uniform. Ito yung sila ang military and uniform personnel. Yan yung dapat nilang gawin, protector of the people in the state, armed forces, police, coast guard. At ang AIU naman, ito yung protector of the politicians, ASCALs in uniform. So, sana, ito, makikita natin dito, no, ASCALs in uniform, yan, no, yesterday, mga kababayan, meron pong lumabas after ng aking vlog. Kung nag-vlog ako ngayon, kinabukasan lumabas itong isang issue ng paghuhuli ng spy ng ating armed forces, NBI at police. Napakaganda mga kababayan. At nakahuli sila ng spy. So, ito ba ay legit o hindi? So, ito po ang konting istorya dito, no? Maraming nagsasabi sa ating mga kababayan na ito di umanong mga gadgets na ginamit dito ay sobrang laki. Kung bibit-bit mo to sa sako, medyo hindi nga naman talaga pang spying. Lumalabas di umano na ito ay luma ang mga kagamitan. Pero, to be fair with the armed forces, NBI and PNP. Mga kababayan, ganito po kasi ang spying. Ang spying is kasama na dyan ang ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Pag sinabi mong intelligence, lahat na yun. From plans, documents, top secret documents, target personalities, and everything. Kinukuha na yung intelligence. Pero meron silang surveillance naman dyan. Ang surveillance naman is nakatutok ito doon sa mga target personalities, sa activities ng target personalities, anong oras siya nagigising, anong oras lumalabas, saan pupunta, at ganon. So, ito namang reconnaissance, ito yung tungkol sa terrain, pictures, and key terrain. No? Kasi, this is the position about the positioning of forces. Kasi kung gusto mong umatake dito, whatever, kailangan mong i-recon para saan mo ilagay ang iyong mga tropa o kung paano mo siya i-approach. So, dito lumalabas na ang mga gadget na ito ay ginagamit for tracking accordingly. So, pag tracking, ibig sabihin, reconnaissance. So, kung reconnaissance yan, naniniwala ako na legit yan. Why? Because sa spying kasi, mga kababayan, hindi ito tungkol sa gadget. Hindi ito tulad yung nakikita natin sa James Bond movie, sa mga pelikula na may ballpen na talagang supernatural na dating, yung mga salamin na nagkakakita ng hubad. Yung lahat yun, those are in movies. Siguro may mga bago na rin ngayon na nakakakuha ng camera, yung may camera ang mga salamin. Pero, mga kababayan, ang tunay na spying po ay nakasalalay yan sa capability, skills ng isang spy. Na katulad yung mga ginawa dyan. Mga luma na nga yan ang mga gamit, pero hindi naman siya nakita nang pumasok dito sa Pilipinas, wala siyang dalang kahit ano. Pero nagampanan niya pa rin ang kanyang spying activities at na-accomplish niya pa rin ang kanyang mission doon sa spying. Gamit ang mga ingenious materials. Yung mga luma na, yung mga halos sira-sira na, pero nagamit niya pa rin para mag-transmit ng kanyang mga nakalap na mga information dito sa ating bansa. Kaya kudos! Mabuhay po kayo, NBI, AFP at PNP. Ito nga lang, sa inyong ginawa, napakahusay. Kaya mabuhay po kayo dyan. Ipagpatuloy nyo po doing it for God, country, and people. At sana manatili po kayong MIU. Men in Uniform at hindi AIU na ASCAL in Uniform na sinabi natin kahapon. So, mabuhay po kayo. Si Chief of Staff kasama dyan na mabuhay po kayo mga sirs, mga moms, NBI, AFP, PNP. Kaya lang, ang isa lang ang aking masabi naman dito is parang lumabas po kasi ito, timing talaga nung lumabas itong mga issue ng who fills in the blank, yung mga magicians. So sana naman ay hindi nyo ito tiniming talaga doon sa issue na yon, parang pagtakpan ng issue na yon. So I just want to remind you na sana walang takipan. Ano po? Sana ito ay natural na lumabas. Kasi pagka lumalabas na naman po kasi na parang malisyoso na naman ang labas nito. Para ilabas na naman na anti-China narrative. Ang totoo naman dyan is talagang may ginawa yung Office of the President at saka hindi naman sa ginawa, meron talagang issue doon sa Office of the President at saka ng BICAM pagdating doon sa 2025 national budget. So yun po, sana walang takipan, sana hayaan natin. Huwag kayong maging bahagi ng AIU, ASCALs in Uniform, na nagpoprotekta sa mga politicians na mga tiwali, ganid at makasarili.
So, yun lamang po ha. So, kudos sa inyo, AFP, NBI at PNP. Ranger Kidlat Black, Retired Soldiers Detailed Analysis Observation Assessment. Who filled in the blanks, mga kababayan? Check and balance or checkmate? Ito na makikita ngayon, or check and balance or checkmate ba ito? So, tingin ko, personally, parang checkmate ito. So, siguro naman matatalino yung mga nandyan sa government. This is ang dami ng butas ng barko. Ang dami ng butas ng barko ng administrasyon. At it is beyond repair. Ang mga matatalino at mga magaling na tao, yung mga normal lang naman yan, practical, they know what to do. They have to grab their, yung kanilang life jacket, then, you know what to do. Practical yan. Eto. So, shout out to the following. Makabayan Metran TV, Filipino Guerrilla Forces TV, Pinoy Survivor TV, UKSLTM ni Dr. Angela, Waray-Waray OFW Talk Show, Lesil Vlogs, Teacher Janice at iba pang nating mga kaibigan. Shout out to Sir Orlando Sabala, nandyan ngayon sa Australia. Si Adriel from California, thank you very much sa pakulay. Mabuhay po kayo. May Cayero Sales, Ana Marie Vinculado, yung bago nating mga anong tawag dito? Bago nating mga subscribers. Maraming salamat. Welcome po, Ma'am Ana Marie Vinculado sa Ranger Kidlat Vlog. At sa lahat po na nag-comment at saka nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. Actually po mga kababayan, last time nakita ko po yung isang vlog, no? Ano naman siya, vlogger, na medyo bata pa. Pero kung maka-insulto kay Sir Bukay Metran, wagas. Sabihin ba naman na tungaw? Porque siya naka 100 plus yata o 200 plus na mga subscribers. Ang tingin niya sa amin nila Sir Bukay is mga tungaw na lang kasi ilan lang ba naman ang aming mga subscribers? 5,000 lang. Si Sir hindi ko alam. Kukunti lang talaga ang aming mga subscribers kasi maraming nanonood, walang nagsasubscribe. So hindi siguro sila interesado. And that's why kayo, kung gusto nyo kaming pabayaan, natawagang tungaw na sa inyo yon. At kung gusto nyo naman kaming tulungan, salamat po na makapag-subscribe na kayo. At tuloy-tuloy po tayo kung ganon. Kasi we see na may support tayo nakukuha mula sa ating mga kababayan. So, another welcome, Ma'am Bebsay, bagong subscriber po natin. Hilario Gida, Ife Laperal, Roberto Morales, Ma'am Lucia Borata, Ma'am Catherine Francisco, Ma'am Teresita Nobilia, Ma'am Nori Sakaguchi. Kumusta po kayo, Ma'am Nori? Sana'y nasa mabuting kalagayan po kayo. Sa Garinbo, Fred Perez, Jana Flores, George Season, Ma'am Erlinda Cacrel, May Daminda, Serix Max, maraming salamat. Ampet, E7R, Annalyn Corfin, Ma'am Annalyn, magandang hapon. Ma'am Evelyn Rosal, Sir Victor Abalos, Aqualastic, watching us from Canada. Mabuhay po kayo. Aqualastic, Alexa Lagos, Cute Golden Tiger, Test, Jolito De Suyo, Marlon Bolyosos, Sir Bobby Uptuhan, magandang hapon sa iyo, Sir. Loretta Cabanayan, Ma'am, magandang hapon po. Ma'am Bemo Singer, Sir Alex Costales, Ma'am Lorena Tornia, Josephine Cacho, Ma'am Maria Socorro Mejia, Ma'am Annalyn Castillo, nanonood sa atin mula sa Hong Kong, Malu Edef, Ma'am Imelda Sed, kumusta po kayo, Ma'am? Hi, Jeneline Ramoran, kumusta na? Ma'am Beatrice, Ma'am Julita Lelis, Sir Emmanuel Secong, Ma'am Arceli Calvo, Disciplined Respect, Wendell Belaguas, Ma'am Clarinda Agustin Stockton, California, Ma'am Ging Fu, Ma'am Luz Perer, JP Pedoche, Marilyn Apilan, Ma'am Alice White, Ma'am Sheila Bernales, magandang hapon po. Ayun, tinawagan na po ulit kita, Ma'am. Lagrimas Gicane, Julio Nacion, FGF, Antonio Almonte, Concepcion de los Santos, Sir Jimmy Dinampo, Coach Haji, Commander Badinads Alarbao, Commander Badinads, Rangers Lead the Way. Ayan, Purple Heart, Ate Silva, Abe Silva, Joji Operio, Ma'am Mary Jean Molero, Ma'am Ethel Uy, si Nanay Rutitay, magandang hapon Nanay, Rad 1814, Ejara Camo, Ricardo Raimundo, isang retirado na mga kasamahan dyan, kumusta po kayo, mabuhay po kayo. Final Warning, Lesil Vlogs, subaybayan po natin si Lesil Vlogs, mga kabayan. Alan Aranes, na nandyan ngayon sa Qatar, kumusta na kayo, Sir Alan? Crisanto Francisco, Uniros Etquibal, Henry Chabad, at syempre, andyan din si Ma'am Gemma Yago, Ma'am Girly, Ma'am Yuki, Ludi,
Armando Kagapoy, oy, bayan, Armando Kagape, maayong hapon sa inyo hadiha. Chambalas, Chara Lambos Pamatia, Corcopio Masayaw, Pinoy pa rin. Mrs. TGIF ito. El Campesino, uy, si Kailian Kuldani, na taga Tarlac, Naimbag Aldaw, kanya yung amin apo dita Tarlac. Ace 78135, Kuya Rosby. Oy, Kuya Rosby, magandang hapon sa iyo. Lilia Gatchalian, taga diya sa Davao. Mayang hapon. MBSS, Lin Firm. Magandang hapon po sa inyo, Man Lin Firm diyan sa Isabela. Kumusta na po kayo? Ingat-ingat po lagi. Sir Vic Tomasar, magandang hapon po Sir Vic. Sir Romy Satparam, FGF. Commander Sansan Blue ng FGF. Commander Rogelio Turno at syempre kay Ma'am Turno sa kanyang better half. Maraming salamat po. Nads Alarba, Jean Rose Loquino, Marvin Rosalado, Loverboy Bernice. Oy, kumusta dyan? Kay Layong Musang, FGF na nandyan ngayon sa Pasig. Mabuhay po kayo, mga ka-FGF dyan sa especially si Layon Musang na nandyan ngayon sa Pasig. Joselito Moreno, Elesa Pedro, Perpetua Montemayor, Mamila Sumailo, Ma'am Denise Erncia, Dandy De Leon, Marites de la Cruz, Noraline Hizam, Sir Baby Berua, magandang hapon sa iyo sir. Noel Narbuada, Rangers Lead Away, Romeo Elvina Mangyao, JP Belarmino, Sir Rain Winter, magandang hapon po sa inyo dyan. Josepa Menoro, Ma'am Josepa, magandang hapon. Nelson Laher, Ma'am Tyra Gabriela, Sir Marlon Bolyosos, Rico Caime, Emi Toy, Ma'am Annalyn Castillo, Mary Dawn Pram, Ma'am Ana Castillo, nanood to sa atin mula sa Hong Kong. Ma'am Mary Dawn from Arizona, magandang hapon po sa inyo. Good morning siguro dyan sa inyo ngayon. Door Sunday 1, Maria Velasco. Ma'am Maria Velasco, Host Teresita, Munjen, magandang hapon po sa inyo. Munjen. Yusuf Alaman, Corcopio Masayaw, Fernando Maglangit, Esmeraldo Algabre, Ma'am Maria Sanchez, magandang hapon po sa inyo. Bicolano Makulit, ito napakasipag at mahusay ito, si Bicolano Makulit. Jose Benito, Sir Jose Benito, Sito Espinola, Sunny Lansangan, CJ Padja, Sunny Binko, MQA 7107, Sir Nixon, Alexa Lagos, Laarni Silva TV, magandang hapon sa inyo, Ma'am Laarni, at siyempre kay Sir Nixon at kay Ma'am Alexa Lagos. Mary Jean Molero, Ma'am Mary Jean, magandang hapon. Ray Bohol, I Don't Know You, Jan Alvin Castino, Concerman Beniz. Magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay po at God bless po.